Yo, welcome back sa number 1 male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. Want to support podcast! Welcome back mga tropa. Welcome back mga pare. Kung wala kayong mga masculine role model sa mga paligid ninyo, no, na nabuburyo na kayo sa kasuputan, welcome. No, kami ang gawin ninyong mga masculine role model. Hindi naman namin, sure kami, hindi namin kayo basta-basta iiwan sa ere. Hindi kayo maliligaw. Sigurado. Di kami titigil. Hanggat marami pang support sa Pilipinas. Alam mo, Happy Pride Month sa mga lalaking hindi nanonood ng anti-supot. ito pala yun. Utang inang... Pag lalaki ka, di ka pa rin nanonood ng anti-supot podcast. Happy Pride Month sa'yo. Hindi ko na kinoconsider yun pag bading. Hindi ko na kinoconsider na lalaki. Kala ko hindi mo na consider na tao eh. Hindi naman, tao pa rin. Kasi ito nga yung sa Laguna nga nung nakaraan. May bading nga akong nakainuman eh. Alright. Isang purong bading, yung isa naman parang ayaw pa umamin. Sabi ko, tanga na, magsyota kayo, no? Magdi-deny siya. Pero alam ko na, papansin ko eh. Parang close sila eh. Mm-hmm. Alam mo naman yan eh, di ba? Tapos medyo feminine din siya magsalita. Fan ko daw siya eh. So, picture kami. Masaya naman. Nag-inuman kami, kwentuhan kami. Na-topic nga namin yan eh. Sobrang sensitive. Yung LGBTQ. Ano bang views ko sa LGBTQ? Sabi ko. Oo, so sobrang sensitive talaga. Okay. Pero di naman sila pikon. Sinabi ko ganun. Kung yan ka na, ano magagawa natin? Kung yan ang gusto mong puntahan, bahala ka na. Di naman kita pwedeng pilitin sa kung ano yung gusto mo sa buhay mo eh. Mm-hmm. Ang ayoko lang talaga, nag-stick pa rin ako, kahit sabihin mo inuman. Ang ayoko lang talaga, mag-i-impluwensya pa kayo ng ibang tao. Yan. Mag-a-advocate pa kayo. Diba, tama na ikaw na yan, bading ka na, tanggap ka naman eh. Tignan mo ngayon, nakakainuman mo ako. Akala ng mga ibang tao, pag may nakainuman akong bading, pagpipilitan ko yung utak ko. Ugulpin ko. Hindi Hindi ganun. Di ganun. Masaya kami, inuman kami, nag-ML pa, 3BT, ang saya. Nagkasarang kami, bulihan kami, ganun. Ganun. Ano nga sabi? Bading, gano'n. Natatawa nga ako kasi yung si Hirong pambading, yung sa Esmeralda, kasi medyo pambading yun, kasi nga ang daya nun, ang kunat eh. Kuya niya pa yung nagsasabi na, puta kay Hiro yan, ganito ganyan, ang bading ang Hiro. Wala, hindi naman siya na-open. Pero usually yun ang gamit talaga nila. Esme, Angela, Edith, yan. So yun, talagang sinabi ko rin sa kanya para alam niya, para malinaw, di ba? Kasi ayoko naman magpakasinungaling at hindi magpakatotoo sa kanila. Magsisinungaling lang naman ako unless may babae akong gusto i-seduce. Yan ang sa totoo pag may babae akong gusto i-game, na sobrang sinungaling din talaga. Ganun. Oh. Kailangan eh. Part of game yun eh. Pag nagpakaanis ka, brutally, anti-seductive din yun. So going back, yun, wag lang kayo mag-advocate, sinabi ko talaga. At nagpakilala talaga ako sa kanya. Yun yan, Soy Sadaw, General ng Soy Army. Puso ko nasa magsasaka. Hari ng hip-hop underground. Naliyog ka. At mag-boxing kayo sa Golden Boy saka sa Metro Fight Club. At ingatan niyo yung mga pera niyo. Nag-comment si Jow. Basketball Nag-comment si Jow, sabi niya, sorry pre. Oo nga eh. Kasalanan niya daw. dun sa video? Oo, dun sa parking. Iyakin yung Iyakin yung tipo kasalanan. Yung parking niyo Iyakin eh. Joshon Point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka or gusto mo na mag-amoy mabango, available mga perfumes namin sa TikTok Shop at Shopee. Nandyan yung mga links sa description. Go ahead, check them out. Murang-mura na. Safe pa. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. 8 Asset sa lahat ng social media accounts. Sa Facebook ko, merong Discord link. Click, pasok. Doon mo ako makakausap. Doon mo maririnig yung boses ko. Para matanong-tanong mo ako ng mga bagay-bagay. Minsan ayaw kami isali. Discord Hindi, Ano nangyari sa Discord natin? Yung anti-support? Hindi Discord yun, Telegram kasi yung sa atin. Telegram. Nandun pa Discord rin. Sa'yo? Ayaw yung mag-comment eh. Oo nga. Oo nga, ikaw din. Mas nag-install ako nun eh. Kaso bagong phone na pala to, iPhone 17 Plus na. Pwede nga, sige nga, hindi, babanatan ko yung Telegram. Fully paid.
Babanata ko nga yung Telegram na yun, lalo na pag nagla-live ako. Oo, nawala nga. Pag nagla-live ako sa either sa Facebook, sa YouTube, yan. Yung Telegram, bubuhayin natin yan. Saka sa Discord yan ko i-ano. Sa Discord mo yung 100 na? Discord, akin yun. Dati ko pagamit yun eh. Ah, Oo nga, hindi nga kami sasali. pero 100 na nga. Oo, 100 plus. Ayos, ah. 100 plus. Kasi minsan mahina ang Discord sa dahil komplikado nga siyang gamitin. Oo. Usually yung mga ano talaga medyo techy talaga. Di ba? Pag Discord na. So, Medyo ayos. Okay, nakakuha ng 100 yun. Big deal na yun. Actually, pang gaming nga yung Discord Gaming talaga siya. So, madalas sa mga sumasali dyan malaman sa kanya, may gaming life din talaga. Meron, meron. Dota, madalas ginagamit yun kasi pang voice, di ba? Pag doon nag-uusap. Dota sa mga FPS. FPS, yun. Yan. Yung Ragnarok namin dati, Discord din. Hindi, Telegram, bubuhayin natin yan. Diyan tayo mag-a-announce ng mga live. Ang problema lang kasi dun sa Telegram, hindi sila makapag-send ng message. Tayo lang ang nakakapag-send ng message dun eh. oo nga. Kaya Yun yung pala. set na ginawa ko Pwede naman na i-on nyo, tapos i-off nyo lang ulit. Pwede rin ganun Ah, Kasi, kung masyado na maingay. ang naging problema sa anti-support dati, Oh. Yung sa social club. na Telegram, ganun, sobrang sila ng nagdodomina. Hindi na, Para na-deactivate din, kasi nag-open ako, nag-check nga ako dahil napag-usapan natin yan. Nakita ko doon nakalagay na parang banned or deactivated din channel na yon kasi raw nagkalat daw ng porn. hindi, yun, gagamit ka lang ng Nicegram. Ano naman yun? Malamang may nag-send siguro ng bold doon, kaya nakaganon yung, hindi siya gagana sa Telegram na, normal. Malamang may nag-send doon ng mga nude, mga bawal, kaya ginanon na. So, ang pangit, di ba? Kaya, Kaya sa hindi. Telegram natin, hindi pwedeng lahat magsalita. Tama. Oo, tama. On off, kung on off pwede. na lang. Pag trip natin, sige all, magsalita kayo. O kaya pag super fan talaga nakikita niyo yung pangalan, edi ibigyan mo siya ng kapangyarihan. Kasi ang super fan, di naman makalat Oo, maayos ka usap. Yung mga sobrang fanatic natin ng anti-support. Mm. Pansin ko nga sila yung mga nag-iisip at matatalino talaga. Kasi, the way kung paano mag-comment yung mga members, nabibilib din ako Kasi talaga, hindi sila AI, hindi sila robot. Hindi sila netizen na kamote. Hindi NPC. Articulated Oo. And yung ganung galawan, yung nag-send ng putang ina, pati ba naman sa Telegram, walang pinipili, no? Kung meron kayong mga gising, mga manya kayo, doon kayo sa inyo mag-send. Puta, pati sa socials na ginagawa ng mga influencer, pati community channel, nagsisend kayo, di nyo matiis ang puta. So, diba? Sobrang loser nun, pre. 1,000 yun, yung nandoon sa anti-support dati. Yun yung OG na Telegram natin dati. Asang kukulit nila doon? Sila nag-aaway-aaway. Sasagutan sila lahat, nakita ko yun. Gumawa kami ng bagong Pero yun nga, pre, isa sa mga, syempre nagtuturo tayo dito ng masculinity, diskarte sa buhay. Kumbaga all-arounder bilang isang lalaki. No? All around. And syempre, di natin mapagkakaila na isa sa mga kumbaga aspect ng pagiging lalaki yung forma. Diba? Forma. Baka nanamit. Yeah. Nanamit. So ano ba sa tingin ninyo yung pananamit na mukhang supot? Mukhang supot sa pag nakita mo, putangin na. Diba? Ito yan ako tingin ko sa formang supot, mas lamang pa yung tao na kung ano lang yung laman ng aparador niya. Yun yung laman ng aparador ko Wala akong budget pang ano Kasi yung formang supot, ginastosan din naman yun. Pero corny talaga. Actually, totoo Di ba? Totoo. Kasi hindi porkit luma or out of style, supot na. Actually, Oo. totoo yun. Big deal yun. Gusto ko i-emphasize yung sinabi niya na karamihan ng masasabi natin, or ako na lang, masasabi ko is hindi, actually, ginastusan talaga yung supot na forma. Yan. Number one, ako na, magbigay na ako ng number one. Kalalaki mong tao, nagka-crop top ka. Ay, nako. Gago may nagaganon ba? Meron, pre. Nauso yun nung, I think, Tinrend nila. last year, tinatry nilang i-trend yung crop top na panglalaki. Now, I get it, kasi sabi nila, ang pangdepensa nila, hindi, nagka-crop top naman tong mga to. Ang pinapakita nilang mga example is mga models na lalaki. Mga nakapost, yung talaga pang magazine. So, nakapost kasi syempre, pinapakita nila, ang magazine pa is parang men's health something, ganyan. So,
pinapakita nila yung abs nila. That's the main purpose, ipakita yung abs. So, nagme-make sense yung crop top kasi grabe, rock hard yung abs eh. Buta magka-crop top, bonjing. Kung hindi naman bonjing, sobrang payat naman. Tapos mukhang hindi pa naghihilod dito sa Madumi bandang puso. puso. So, sabi ko, di unang tingin mo pa lang, no, doon mo maispatan eh. Unang tingin mo pa lang, supot na. Diba? Actually, parang bading yun na, crop top. Sa lalaki, di ba? Sa Oo. lalaki. Parang nakakabawas masculine naman yun. Kahit nga may abs, pre. Abs. Tapos mag-crop top ka. Parang ano yun? Sobrang vain. Vein na vein. Vain na vain, di ba? Parang, di ba nga sa atin, eto ano to hindi naman rule, pero parang napag-uusapan na to na, halimbawa, ang ganda ng katawan mo, Hmm. hindi pa rin plus points na gawin mong profile picture mo na naka-flex cut, nakalabas yung abs mo. Hindi pa rin eh. Di ba? Parang Napag-usapan. bading, no? Oo. Good point. Di ba? Good point. Yeah. Kasi baka sabihin nila, uy, crop top haters ka. O sige. Double down ko yung sinabi ni Ching. Yung sando gym na pang-forma, kasi nagbubuhat na siya, nagsistart na siya magbuhat eh. So, ang gusto niya ngayon, pakita yung muscle niya. Yung manipis, sobrang nipis, yung parang utong na lang yung yun. May nakikita akong ganun, pre, ah. Sobra naman kasi yun, di na damit yun talaga eh, no? Oo. Yung gatiting na yung ano. Oo. Tapos nasa mall, ah. Pero, again, malaki katawan mo. Pero, vain na vain ka, pre. Oo, vain Para sa akin, ka. hindi ka lalaki. Mas maganda nga yung kaya nga natatawag na sleeper build kasi magugulat ka. Oo. Malaki pala katawan niya kasi nasa oversize siya na t-shirt. Pero yung ganun, magsasando ka, lalakad ka sa mall, putsang ina. Diba? Or malaki naman yung katawan niya talaga. Tapos mag-fit ka na lang. Hindi, mas kita pa rin naman yun. Pero Oo. decente ka pa at the same Oo. time. Pero yung sobra naman yung ganun na gititing na yung sando gym mo. Tapos dito yung dibdib, di ba? Oo. Yung mahabang ano. Nakikita ko nga. Tapos manipis na talaga siya. Susukuan Nipis. ka na nung damit mo. Sobrang tagal na. Oo. Kasi pang mamol mo. Ano. Actually, so yun, di ba napansin nyo yung ganun? Pero di, mas corny pa rin yung crop top talaga. Totoo naman. Ang ina mo! Naman. Di ba ka-crop top? Sa babae, sobrang appreciated. Ang cute talaga pag ano. Cute. Di ba? Pag naka-crop top na gano'n na sarap titigan. Eye candy talaga. Hindi ko nga bading ang mga nagka-crop top na lalaki. Oo. Hindi ko alam ha. Pero baka. May pagka-feminine, pre. May pagka-feminine. Madaya kasi mga model. Mga model kasi puta may... Kaya sila naging model, may features sila na anything na suotin nila, putang ina, hindi ba doy? May ganun sakit ng mga model. Ay ano may ganun Power skills. sila, May may power. skill, oh. Daya. Ang daya. Kasi pag tumitingin ako ng bagong forma, di ba nagtatry-try ako ng forma, putang daya talaga nila, oh. Tapos pag tinitignan ko, panginan to pang bading to, ah. Pero, Pero fashion eh. Hindi to pang bading. Ano to? Iconic fashion, parang gano'n. Parang, di fashion style to. Di ganun. Kaya Pero- ito sila, hindi naman pang model katawan nila, gagayahin nila, di ba? Kakrap top, ang gago. basta ako, hindi sa akin, exception yun pag model. Kasi talagang, yun yung trabaho nila, Trabaho yun nila eh. yung buhay nila. Kahit anong shit ng suotin yan, okay lang. Tama. Pero, Super model, no? pero kung limbawa, ordinaryong tao ka lang, rarampa ka na nakaganon ka. Kung pupunta ka nga sa mall, o ganyan. Punta ka sa inuman, mukha kang gago, hindi ka cool. Isa yun sa mga, again, yung parang influence ng internet na akala kasi porket nakita nila, pwede kong gawin. Alam mo yung kasabihan na yun? You can, but it doesn't mean you should. Diba? You can do it, but it doesn't mean you should. So nakita nila sa internet, okay, sige, gawin ko rin. Hindi nila hindi nila kino-consider yung, sino ba yung nagsuot nun kaya gumanda sa paningin mo? Tama. Diba? Ano ba yung katawan nun, di ba? Ano ba yung katawan nun? Hindi porket sinuot niya at pwede mong gawin, gagawin mo rin. Mukha ka namang tanga. I-consider mo rin. Punta ka rin sa realidad. Di ba? And isa pa, ito yung napapansin ko rin na nag-trending din to bandang mga after pandemic, pre. So kasi pwede na lumabas. So yung mga fashionista, gigil na gigil lumabas eh. Ito yung pumunta sa BGC, pre. Tapos sobrang balot na balot yung katawan. Yung parang, ano bang klaseng forma yun? Para siyang slightly formal emo. All black pero sobrang balot. Naka-polo na puti, long sleeve. Naka-chaleco pa. Tapos sabay naka-jacket Yung pa. pang European type European shit. type. 3 layer, naka 3 layer. layer. Tapos
Ganon. Eh sabi ko, alright. Pero saan ka pupunta? Mm. Sa BGC summer, nanggigitata na yung pawis, kitang-kita mo, pre, oh. Tapos, nagtataka sila bakit nire-ridicule sila ng mga taong nakakita. Sabi, sa Japan, hindi naman pinapansin nyo. Dito sa Pinas, big deal. Of course! Parang yung naalala ko talaga kay JP, paano kung 3 yan? Depende kung 3 yan. Parang gano'n naghahanap ng ano no? Palusot. Of course, kasi sa Japan, sa Japan kasi, talagang pormahan na bansa yun. Kasi malamig doon. Malamig eh. Dito, magmumukha kang tanga para ang, di ba? Magmumukha kang tanga eh. Pilipino, makikita ka talaga, tang ng init, paano mo nagawa yun? Titiis ka, di ba? Diba? Kaya nga, naalala ko yan, merong isang influencer niyan. Sa sobrang gusto niya talagang pumorma at picture-picturean yung porma niya. Pumunta talaga siya ng ibang bansa. Pumunta siya sa bansang malamig. Makes Talagang sense. gumastos siya para magawa niya lang yun. Hindi niya yung ginawa dito sa Pilipinas. Kasi alam niya nga sa sarili niya na, tangina, hindi pwede. Ang hirap din kasi. Oo. Kasi nga, para kang nagsona. Diba? Pagtanggal mo ng jacket mo, ako nga pare, t-shirt lang. T-shirt Tapos, pa lang. T-shirt, jacket lang, any jacket lang. Tapos naglagalag ako. Mawala ka na sa aircon ng kotse. Putang init na, di ba? 5 minutes walking lang nang naka-jacket ka dito ngayon. Kahit gabi pa yan, sabi ko sa'yo, 5 minutes walking. May tatagaktak na pawis sa sa'yo kasi mainit nga talaga. Tapos 3 layer. 3 layers, pre, nauso yun. Nauso yun ng pandemic. Kasi sabi ko, putang na talaga itong mga bata na to. Gustong-gustong pumorma, gustong-gustong mag-look rich. Wala naman sa lugar. Kaya legit yung tropa mo na yun, kung sino man yung nakita mong fashionista na yun. Gusto kong pumorma ng ganito, pero totoong big time naman talaga ako, mag-iibang bansa ako. Doon ma-maximize ko tong forma na to. Tama. Pero yung mga pumaporma ng ganun, tapos dito ka lang naman sa initan, parang tangina peke eh. Ano gusto mo? Sinong gusto mong patunayan dito? Wala namang bibilib sila dahil ang init-init nga rito. Pero alam mo sa Baguio, Mm. bilib akong daming nagpapaangasan ng jacket doon, men. Mga forma sa Baguio, lagi pagandahan sila ng jacket. May malamig-lamig naman dun. Especially pag bare months, nagpa-fashion sila ng jacket doon, men. Pagandahan sila ng jacket. Yung mga, ano ba yan? Yung mga jacket na, yung mga Chicago, mga NBA na jacket. Iba-iba, meron. Halo-halo actually. Basta pagandahan talaga ng forma ng jacket talaga. Bagsakan ba nun ng mga ganyan? Jacket? Maraming, di ba? May Dami. isang straight niya, puro mga Muslim na galit. Sa night mark. Ang sungit eh. Kasi, kung isang store lang, baka bad mood lang to. Puta, 4 na store eh. Ang sungit eh. Sa tuwing gaganon, kuya, patingin po ako nung nang susungkit. Ito ba? Salitang ito ba? Susungkitin niya, pagbigay niya sa akin ng ganon. Ganito yung presyo niya, ganyan. Tatawad akong ganon. Hindi kami magkakasundo. Di, malis ka na. May ganon talaga sila. Oo, tol. Sige, kuya, titingin na lang po muna ako, babalikan kita. Di, umalis ka na. Ako nakaranas din ako. Balagbag. Comment down below kung ano na-experience nyo sa Baguio, yung bentahan ng jacket doon, kung anong ugali nila. Nakapunta ako dun pre once sa night market. Yung straight? isi-set up nila yun paggabi, di ba? Oo. Daanan talaga yun, pero isi-set up nila paggabi. Ang swerte ko lang, hindi ako naka-encounter na ngayon, ang mga nagtitinda, mga kabataan din, mga naka-hip-hop din. Bumili ako sa kanila kasi parang nagustuhan ko yung jacket. So, pero yun, once lang akong bumili nun. Hindi ko na-experience yun. Kami kasi, nalibot namin lahat ng store. Napagtanungan namin, na-check namin mga damit. Tapos tinatawaran. Yung iba naman nabili namin. Pero yung iba kasi, kuya, babalikan na lang namin. Kasi ganito naman sa Maynila eh. Parang, Oo. canvas mo, kuya, babalik kami ah. Tingin muna kami ng iba. Sa tuwing sinasabi namin yun, may masungit silang response lagi. Tapos minsan nagmumuslim sila. Yung alatang parang bad trip. Tapos binabalik sa payo. Parang alam mong galit, tapos nagdadabog. Tapos yung nakasimangot yung mukha pag ibabalik na sa hanger. Parang bang gusto pag tinanong mo, bilhin ka agad ng straight. May attitude, 4 na Muslim yun dun. Di lahat. Ganun. Ito, linawin ko, hindi lahat ng Muslim ha. Dun yung sa Baguio experience ko yun. 4 na tinderong Muslim. Ang sungit. Tsaka tindero, no? Tindero, tumatak sa akin, no? Tignan mo. Kasi kung tindera, cute sana yun. Di, puro lalaki.
Tapos tumatak sa akin, no. Sabi ko, tangina, ganito ba sila dito? Normal ba to? O maybe mga dayo lang din tong mga merchant na to. Tingin ko. Baka dayo lang din. Pre, yung mga binibentang jacket na na sinasabi nga nila vintage collector's item na umaabot ng 350,000 ng isa, doon din ba galing yun? Ukay lang doon, pero makikita... Mag-spill ba tayo dito ng ano? Hindi ko nga alam eh. Nagtatanong nga ako eh, kasi hindi ko rin maintindihan kung paano nila nagagawa yun. Yung mga ganong presyohan ng jacket, May community yan sila, pre. Yung community nila, napansin ko, more on fanatic ng lumang Vintage. fashion na ano talaga. Pag 1970s yan, mas mahal. 1970s, 1960s, basta mas luma, mas mahal. Tapos maganda pa yung condition. Yun. Pati sa sombrero meron din eh. Meron din. Pagka vintage yung sombrero, Vintage minamahalan din. Iba rin talaga yung presyo. Oh. Alam ko may nagpauso lang yan na vintage pahalagahan natin. Kasi pagka wala naman naniwala, di naman niya magiging mahal eh. Parang naging movement din, ganun ba? Movement lang. Movement. Parang, ma-offend na sila kung ma-offend, pero parang movement talaga na idea muna, pinasak sa ulo ng nasa community na, binuo na yung community, saka ngayon binenta yung, kaya ang pinaka-pumalo din talaga dyan, nagsimula. Yung nagpa-idea. Pero pag lumabas yung merch ng anti-support, hindi yun talagang malupit talaga yun. Gusto ko gawin nilang vintage yun. Yan. Gusto ko, pagdating ng panahon na 16 na tayong lahat, pati Yun, mga nanonood, May collection, no? bit-bit niya anti-support. Oo. May aparador siya ng anti-support na mga limited edition na damit. Tangina. Tapos nakaganon lang siya, nak. Yan yung mga legend na... Interviewin pa siya sa maalala mo kaya, no? Yeah. Sa MMK. Sobra naman yan. Ibig sabihin, legendary tayo nun kasi ganun kahalaga yung ano eh. Oo, tangina. Sige mo, tinan mo, tatay siya, di ba? Tapos in-influence niya yung anak niya. Tapos makikita ako nung anak niya na, wow, gagano'n din yung mga di ba mga bata may magsisisigaw? Mataas pa energy. Pero ano pa pre? Ano pa sa tingin ninyo? Yung Fashion? fashion na Pambading. support. Siguro pag nag-heels ka, Ay po. Kung lalaki kang tao. meron eh. May mga feminine na... Pero kung fashion model ka nga, again ha, fashion influencer ka, fashion model ka, labas ka dito. Gaya ng kaibigan ko si Kiel the Great, pare. Kasi fashion, influencer siya, pare. Doon siya unang sumika, doon siya nakilala talaga sa fashion na yun. And tumagos talaga yung fashion niya na gano'n. Fine, sige fine. Exempted siya. Pero kung tutulad ka, na normal na tao lang, tapos magtatakong ka, puta, tapos wala ka namang gain, wala kang gain. Hindi mo sa views, hindi mo pang... Kasi yung pwedeng sabihin natin, giname ni Tropa eh. Giname niya talaga, ineffective pare, follow na YouTube niya ngayon pre. Dami niya ng pera ngayon pre. Kumbaga, kailangan ko talagang gamein tong isang spot na to. Pang! Ayun, limot na nga ng tao yun. Hindi na nga alam ng tao yun na nagtakong siya before eh. Nagtakong siya? Oo, kasi nga finashion niya eh. Tapos tumagos siya talaga sa internet. Dahil nasa tagasan ba siya? Ba't nabanggit mo na eh? Si Kiel. Lugar, hindi ko alam eh. Pero nagkita namin, bumisita, okay naman siya, ganyan. Talaga. Hindi na siya nakatakong that time. Oo. Tumagos talaga yung idea. So, giname talaga. Sabi nga nila pre, nung merong mga batang pumaparada, medyo kumalat sa internet yun ah. Mga batang pumaparada, mga nakapor, mga... Sinabi nila si Kiel daw ang Nagpauso talaga. Talaga Tignan mo. siya talaga yan. Oo, pare. Naging parang godfather siya ng fashion dito sa Pilipinas. Ang ina. Masasabi kong tangin skill din. Para tayuan mo yun ng ganon. Diba? Tapos, minonetary mo kasi. Diba? Kinonvert mo. Talagang minonetary mo. Nagbago buhay mo. Kabili siyang kotse. Diba? Gumanda bahay nila. Naging okay buhay nila. Fine. Bahala ka. Game mo yan eh. Sa akin, wala naman pa kaya ako kung saan mo kukunin yung pera eh. Ang importante sa akin, may intention ka at alam mong imo-monetary mo. Ang nonsense kasi sa akin dyan, tol. Gagawin mo yun without any fucking gain, tas mukha ka pang tanga. So, ang inaano ko, yung mga normal na gagaya sa kanya, ganun. Hindi nyo naman kaya i-convert yan sa ikagiginhawa ng buhay ninyo, gaya ng ginawa ni Kel. Huwag nyong gawin. Huwag nyo gawin. Di ba?
Basta walang purpose, di ba? Oo. Basta walang purpose, walang kwenta eh. May mga kwento ako pagdating sa ganyan na ano eh. Iko-qualify ko na support. High school. Ang galing niya, pag may natipuhan siyang forma, nagkakaya niya talaga. Kasi nagta-trial and error talaga siya. Nagta-trial and error. Pero, ang overall look niya, parang emo, rakista, ganyan. So, nagsuot din siya ng parang pa-crop top na eh. Hindi ko masabing crop top, pero sa iksi niya, ganun, nag-skinny rin siya, ganun. Tapos okay, naaano niya yung forma, na nakakuha naman niya. Puta, forma nito, pag nakikita na yung ibang tao. Pero kasi noong mga panahon na yun, pag ganyan nakaporma yung tao, yayayain ka, tara, ano tayo? Play tayo ng instrument. Doon nila titest eh. Kasi ang tawag dati poser eh, di ba? Poser. Poser, pag Pag, maporma, hindi naman siya into talaga doon. pinahawak nga ng gitara, ang labo. O yun sasabihin ko, support yun. Ano, porma ka oh. So, tinesting ka na nakakita sa'yo oh. Sablay, hindi marunong. At least may basic ka. Ano ba, what do you mean? At least kung mag-into passion ka talaga ng ganun, at least may basic ka. For me, ito yung fashion rule 101. Tingin ko For example, naka-trasher ka na damit. Tangina, dapat at least man lang marunong ka mag-ollie man lang ng Basic. skateboard. Oo. Mag-ride, mag-ollie. Baka mamaya, ni-ride, hindi mo kayang gawin. Dahil sa ka-trasher na damit ka. Baka pagpapaluin ka ng skateboard ng mga skater, di ba? Oo. Tsaka hindi ang corny nun. Hindi ka man pagpapaluin. Ang corny mo nun, tignan pare. Parang, toink. Tawag na doon, baldog. Baldog. Baldog eh, pagka poser eh. Ang ganda ng forma, nag-i-expect ka agad kasi. Ganun yun eh. Pag maganda forma mo sa isang bagay, mag-i-expect agad yung tao sa'yo. So, pagka ito na, ginalaw mo na yung forma mo, tapos supot, pangit eh. Kaysa dun sa formang simple ka lang, tapos ipo-perform mo, tapos sakto lang, yung reaction ng tao is neutral or baka bumilib pa kasi di naman nila ine-expect sa'yo yun. Walang ine-expect na something eh. So, isa yun sa mga example, yung poser. Yan. Ako pangit din naman fashion ko, nag-start kami. Mm. Nag-evolve na lang eventually, talaga. Mm. Nag-evolve, bili ako, try ako. Mga comment section na yung nakakapansin, parang Yun din napansin ko talaga, para gumaling ka sa forma. Pinagtatanong ko eh. Mm. Para umano ka sa forma, bababad ka rin niya sa lamin talaga. Trial and error ka trial ka talaga. talaga. Katry mo yung fitting talaga sa'yo. Fit, oh. Kaya kawawa nga pag bata ka, na-inspire ka na gusto mo pumaras, wala kang pera. Ayun talaga. Ay, ito, magandang sinabi mo yan. Kasi pwedeng may nakikinig sa atin na walang pera. Pero ayaw naman niyang magmukhang basura yung dating niya. Ano bang gagawin niya? Ito ang unang tip ko dyan. Ako maunan magbibigay na. For me, pilitin mong makabili ng at least blue corner na puti. Puti. Blue corner, meron pa ba nun? Meron pa. Hindi na nakakita. Matibay yung blue corner, boy. Sabi ko sa'yo, ang isang blue corner na halagang 170, 150, kayang tumagal lang isang taon eh. Doon pa lang, ROI ka na doon. Diba? Promise yung t-shirt na blue corner, buhay yan, isang taon, maputi pa rin yan. Basta ingatan mo lang, wag mamandyan. Bili ka ng 3 ganun, pilitin mo. Okay, kung di mo pa afford, at least 1. Sapat na yun, pwede ng pamorma yun. Kahit mag-jeans ka na lang doon, mag-jorts ka na lang doon, pasok na ang t-shirt na puti. Dating na yun. Basta wag ka mataba, may dating yun. Diba? Tapos borlolay mo na lang, borlolay ka na lang. O kahit plain na nga lang lahat yun. Tapos clean cut ka lang, Malinis na lang. malinis na yun, clean look na yun. Pwede mo nang i-date yun, ipang-date yun, di ba? Blue jeans ka, tapos t-shirt na puti, dating na yun. Belt pa. So ito, makaka-relate dyan. Kung tutusin yung mga simpleng ganyan, pre, dati, bata ako, pumuporma na ako ng ganyan. Pero sabi ko, tingin ng pangit, wala talagang dating. O ngayon, Meron. o diba? So, Classic Classic. Ang na-realize ko dun, pre, yung soul mo talaga yun. Kasi dahil bata nga ako, wala akong silbi. So, alam mo yun, parang sumisingaw siya sa akin. Ako, naaamoy ko yung sarili ko na wala akong dating na. Kaya kahit pagtingin mo sa salamin mo, naka-basic ka lang naman, napapangitan ako sa sarili ko. Kasi yung value mo ba? Wala pa. Confidence, wala rin. Oo. Pero ngayon, alam mo na yung may value ka na, may pera kang naiipon na, establish ka. Oh. T-shirt na puti, jeans, puta, papalagan na yan. Pasok.
Yun Pasok na yun. yan. Pasok. Malamang maraming nandun sa ganung kalagayan eh. Oo. So yun nga, pag naramdaman mo, pag sinunod mo yung advice ni Isa daw sa ganung klaseng forma, tapos pag tingin mo parang hindi ka pa rin okay yan, Hindi na problema ng damit hindi yun. na problema ng damit yun talaga. Magbabad ka sa pag-workout. Mag-push up na ka na mag-push up ka. Yung kailangan mong gawin. Gago yung tips ko na yon, marami masasave na pera yun sa inyo, tandaan ninyo. Tapos kumayod kayo, mag-ipon kayo. Yung t-shirt na yun, hindi naman nila alam na paulit-ulit mo sinusuot yun. Totoo. Kasi nga plain Puti, white yun. yeah. Puti at saka itim. Oo, plain, ayun pala, dalawa bilin mo, plain white, plain black. Hindi naman nila alam na inulit-ulit mo yan eh. Ay, importante magtabi ka ng pera mo at bata ka pa, makapag-ipon ka. Huwag ka muna makisabay sa new trend na forma. Yung mga mahal na jacket, magbi-vintage ka na jacket, mag-new era cup ka. Huwag muna sa na yan. Oo, kami pwede na, nabibili namin kasi nga, maluwag-luwag naman na kami. Ikaw, mag-t-shirt ka muna ng puti at itim, ulit-ulitin mo yan, tapos kumayod ka, rumatrat ka. Diba? Into fashion yon, classic yun eh. Jeans, white or black na t-shirt, into fashion pa rin yan. Never nga malalaos yung ganyang forma eh, tingin ko eh. And also, yun, i-double down ko lang din. Plain, di ba? Iwasan din yung may mga tatak. Yung malakas din makalaos yung may mga tatak. Lalo na pagka wala ka namang pera. What do Kunyari, you mean, may total? for example, Supreme. Maraming peke nun, di ba? Pagka may nakalagay na Supreme. Tapos, wala ka namang pera. So, Hindi Usually- papasok. hindi eh. Oo. Ano eh, yun yung singaw eh. Sumisingaw eh. Totoo, tang. Sisingaw yun. Putang ina, naka-Supreme, naka-Gucci ka, tapos nagko-commute ka lang. Tapos nasa jeep ka? Oo. What the fuck? Diba, yun yung kaninang point na sinasabi ko kanina. Yung pananamit mo, nag-e-expect na yung tao dyan. Tapos pagka nakita ka, imbis na i-uplift ka ng forma mo, mas madadown kasi baldog eh. Diba? So, iwasan yung may mga tatak. Ang ganda nga nung plain lang kasi kahit saan pwede mo suotin, mix and match ka, pwede mong iwasan yung may mga Gucci, Supreme, tapos peke naman. Wag na ganun. Stick ka sa plain. Stick ka sa Kung plain. ano mo sasabi nyo doon, pare? Naka Louis Vuitton na bag, Gucci na damit. Tapos pege. Tapos nasa jeep. Hindi, wala nang paki ko Ay, peke. putang ina. Yun yung sinasabi ni Josh, nuggets ko nga eh na, tang ina mo, ba't ka mag-Gucci na damit na, tapos mag-jeep ka? Puta, ubarin mo yan, wag ka Baldog eh. Wala ka pambili ng Rusi. Wala ka pambili ng Rusi na motor. Tangina, mag-Louis Vuitton ka pa sa jeep. Mas okay na mag-plain ka na lang. Mas okay mag-play ka kaysa may tatak, pre. Walang nag-i-expect, Totoo. walang expectation sa'yo, pero yung galaw mo ang magbibigay ng bigat. Yeah. Ito Ito pa rin, agree tayo lahat na mag-plain muna sila pag walang pera. Mismo. Siguro naman yun, at least naman yun, afford mo naman yung 170 na blue corner, di ba? May napansin akong hack eh. Ewan ko kung mag-agree kayo dito. Kasi, halimbawa, may ilan na akong gold jewelry. Yun. So, umabot sa point na lagi nyo nakita. Hindi nyo nakita nyo yung gold na sanay na kayo. Ngayon, pag nagsuot ako ng peke, i-assume nyo na lang na tunay. Yun, tatanungin nyo pa ba ako tunay to? Hindi, basta nasanay na kayo sa akin na may suot akong gold. Ngayon, ang mabibigay kong hack nun, siguro kung gusto mo magsuot ng peking Supreme, make sure na kahit isa man lang meron ka. Di ba? Para mabigay mo yung impression na, uy, tunay to ah. Para pag next time sinuot mo yung peke, hindi ka natatanungin. Hindi, Di ba? at least ganito yan, tol eh. Halimbawa, well-established siya. Yan. Meron siyang, naka-BMW siya, let's say. Kahit peke na May karapatan. Totoo, agree ako. Kahit Agree peking Supreme, hindi nga bibili ng urig yun. Hindi na. Hindi na kasi nonsense na bumili ng urig. Alam ba ganito ang mindset nila dyan, pare? Yung mga top tier na pare na talagang multi-millionaire debt, ha? Ba't ka bibili ng urig? Dahil nga sa may ganito ka, lahat ng tao, hindi ka nila pagbibintangan. So, tama rin sinabi talaga ni Josh, tama rin sinabi mo na yung sa, in example mo sa gold, ngayon pare sa status mo, kahit di mo na nga itotoong gold, yung sabi mo, magsusot ka muna ng totoo, hindi na rekta ka na sa peke, walang mag-iisip. Totoo. Pero pag yung taong nag-jeep, kahit tunay na ginto suotin niya, Ay, putang ina. ayun nga eh. Delikado Pahiram mo pa yun, yung pre. ginto mo yun, yung tot mo, pahiram mo doon. Puta, walang gahablot ng ganun. Di ba, ang kapal nun? Oo. Ikaw pagbaba mo ng Nabara, baka tutukan ka. Pero yun, pasuot mo sa jeep niyan, gago walang, ay puta, walang magsasabi na
Nakawin niya, no? Wala magaganon. Oo. Sus, sayang lang ano ko dyan. Oo. Makulong pa ako dyan, taga na. Oo, tapos peke. Putang ina. Rescue yung buhay ko dyan. Oo, ang mahal niya ni. Bakit saan motor na inuna mo, kotse na inuna mo, mahal niyang ginto na yan. No? Mm. Wala ka pang Rusi man lang. Diba? Rusi, ang mura na ng Rusi, gagi. Uy, hindi Mahal namin paginto doon, di ba? Mahal paginto doon, pre. Oo, legit. Gago makakabili ka ng Rusi na second na 15, 15K. Diba? Diba? 20K meron. Hindi namin binabash yung Rusi Ang point nga namin dito, mas okay pa mag-Rusi Yan. kaysa nagko-commute ka. Yan. Oras. Tsaka, dahil pag-usapan na rin natin yung Rusi. May nakausap akong matanda sa daan, pre, Ang tagal na nung Rusi niya. Parang 10 taon na rin. Sabi ko, ano nang major na paggawa niyo? Wala naman. Tibay din eh. Change oil lang. Nasa gumagamit talaga. Sabi nung matanda, Nabilib ako. Hindi ko akalain na mapapatagal niya ng ganun yun. Ako din, expected ko dyan, 3 to 5 lang yan. Ganun, 3 to 5 years. Pero Rusi, talaga, iba talaga ang performance pag naka-Rusi ka. Talagang convenient sa pamamalengke. Tangina, Ayos talaga. Kunin to. Endorsement ka po. Ina, sabi ng Russia, anong pangalan nun? Kunin ang pangalan. Tong ino. Bigyan tayo tag-isa. Kaso naka-tricycle. Okay na yun, papanegosyo ko yun. Oo, papaboundary ko yun, pre. Hindi po kami choosy, kahit ano ibigay nyo sa amin, okay lang yan. Oo. Kasi, tangina, ginawaswas kasi nila, tingin ko the budget itself, hindi siya pang waswasan ng, hindi siya pang ganunan, pre. Isang common na ginagawa nila pa rin na nakakasira niyan. Sinasagad nila yung gasolinang maubos. Sinasagad. Hindi nila alam nakakasira yun. Nakakasira. Basta parang may ano sa loob yan. Parang may lumalaking butas ata yan. Ganyan. I think pati sa kotse nga, hindi advisable yung ganyan eh. Wag talaga. Ako sabi, tangina, bobo yung mga gumagawa ng ganyan. Tangina, sinasagad yung gasolina. Nagkotse ka pa, nagmotor ka pa. Wala kang karapatan. Hanggat hindi nagpug-pug-pug-pug, hanggat hindi gumaganon, hindi papagasan. Bobo, Tsaka puta. yung hindi nila tamad mag-change oil, pre. Yan, isa Yan, pa. sakit yan ng mga tao. Mag-change oil. Kasi, yung mapapansin mo pag yung sasakyan, hindi na-change oil, unang bukas pa lang nung makina, ang baho ka agad amoy gasolina. Ay, ganun pala yun. Oo, kasi parang, ano ba yun? May nakalimutan ko yung explanation about dyan. Basta yung ano kasi, yung gas, yung oil kasi sa makina, pre. Ano yan siyempre, pang-cleaning din yan. Oo, pang-cleaning. Pag yan matagal nang hindi mo nilinis, bumabaho yung sasakyan. Kaya mapapansin mo, kaya tignan mo yung mga jeep, yung usok niyan, baho, change oil nun pre, 10 years. Bago nila Putang ina, palitan. 10 years. Oo, hindi nag-change oil yung mga yan Hindi nag-change oil. Siyempre, maximize Maximize. Kasi Tipid. nakakasagabal sa panggastos nila sa araw. Oo. Which is naiintindihan ko. Oo, gano'n naman talaga. Ang ina naman, kuya, kung sobrang itim na nung tambucho ng jeep mo, papalit mo na yan. Kasi pre, may mga time na nagdadrive ako, may mga tambucho ng jeep na nakakaharang na talaga sa salamin ba? Oo. Putang ina, ang lakas talaga. Sobrang black, parang pusit na. Ganun Ganun nga. Ano pusit talaga, iiwas ka talaga sa likod. Ano ba to? Tangina. Usually yung karag-karag yun Bilib din ako sa mga ganyan, no? Tangina, maraming ka pa rin makikita sa daan yan. Pero nakita mo yung jeep, sobrang bulok na. Umaandar pa rin. Pero may sasakay pa rin doon, naka Louis Vuitton. Gago sobrang sagwa nung pre. Oo, hindi. Baka Kaya nga, Louis Vuitton. maganda yun. Itong mga nanonood sa atin, matutunan yung mga ganong klase ng perspective. Yeah. Kasi, mukha kang engot Parang ang engot. Puta, malala pa nga. Okay, yung peke, okay. Sige, peke Pero yung, doon ka nag-i-invest sa pang damit, doon ka nag-i-invest ng pera, majority of pera mo, pero yung mode of transportation mo, tipid ka. Diba? Mas pangit yun. Okay pa yung peke, sige. Sige, Pero yung original sapatos, original dito, tangin ang mamahal, tapos nag-jeep ka lang dyan para po, para ang gago. Mas bibilib ako, halimbawa, naka-Gucci siya, pero gusto niya talaga yung Gucci tol Sobrang fan talaga siya Okay. Brand fanatic ang Oo, may ganun talaga tol, di natin maiwasan yun. Talagang may ganung look up ng tao na hindi, gusto ko talaga to, dream ko talaga to And then may kotse siyang simple lang, sedan. Tapos pinagbibili niya yung mga sobrang fanatic na cloth na yun na
puro peke. Pare, walang problema yun. Walang problema yun. Kesa, sa bibili ka ng urig na ganon, tapos pahihirapan mo na yung sarili mo the rest. Alam mo yun, wala kang pang commute, wala kang rusi, wala ka man lang motor, wala ka man lang, hindi ka man lang makapag-grab at least. Alam mo yun? Kahit Grab, okay pa yun. Pipila ka pa sa jeep. Pero, binili mo yung sobrang mahal na yun. Tangan, hindi ko talaga gets eh. May nakita ako, ito, para sa akin, supot na supot talaga to. May nakita ako nito dumaan sa feed ko Sabihin ko na Facebook friend ko, total libo naman yung Facebook friend. Gee, tangin na mo ah. Dumaan sa feed ko, pare. Kamay. Ako yun Yung kurtina niya, pre, Louis Vuitton. Wow. So sabi ko, tangin na supot! Bakit? may kurtina bang Louis Vuitton? Meron. Pero, Kompleto sila eh. Bike nga nun. pero ito, kaya hindi siya nag-make sense. Nakakurtina siya ng Louis Vuitton, alam ko kung saan siya nangungupahan So, kukurtinahan mo ng Louis Vuitton yun. Kaya sabi ko, hindi nag-make sense. Obvious na nagsampay ka ng peke dyan, buta pinost mo pa sa social media. Support yun. Wag naman yung obvious, no? Obviously, parang di nag-make sense, ha? Hindi, parang di ako Doon pa rin siya papasok na. Papasok pa rin sa concept na sinasabi na naka-Louis Vuitton tapos nag-jeep. Oo. Louis Vuitton yung kortina mo. Alam ko yung paupahan na yan, medyo medyo Squawk. medyo squawk di ba? Ba't ka mag-Louis Vuitton na kortina dun? Kaya nga sobrang nagme-make sense sa akin ngayong matanda na ako, yung minimalist lifestyle talaga, pre. Sobrang efficient, sustainable na lifestyle Correct. Ano ba yung isa sa mga inaano nila, yung mga brand na yan? Sa pananamit din, ina-adapt din yung minimalist na hanggat maaari, walang tatak. Walang tatak. Para sustainable siya. Hindi ka mukhang mayaman, wala nag-e-expect sa'yo. Sa bahay din, minimalist din. Why? Wala ring brand, kukonti lang, efficient lang, upuan, TV, ganyan. Para unang-una madaling malinis, tapos maluwag, yung airflow. Ang daming benefit ba ng minimalist lifestyle. Kaya yun yung isang gusto kong next, di ba? Pwede natin pag-usapan yan next time. Pero sa mga nanonood sa atin dyan, mag-research kayo noon, minimalist lifestyle. Lahat yun, sa bahay, sa pananamit, sa mindset. And I'm sure, mas makakatipid ka, sustainable in the long run. Bro. May nabasa nga ako niyan at napanood din na parang mas ina-advocate nila yung mga tao na wag kang maging humaling sobra sa brand. Kasi sa brand, siniselan ka lang ng idea. Di ba kasi pag sinaming Gucci, brand itself, idea lang naman yun Yeah. Na this is for luxury, di ba? Pero pag naalis mo na yung utak mo doon sa binebenta nilang idea, hindi ka nila napapasunod sa ganun. Parang nakawala sa sa kulungan nga ng idea ba na parang may trap dun parang trap ng brands ba? Yeah. O kaya maganda yung sinabi mo na i-plain mo lahat, hindi ka napapasunod ng brand. Parang yun ang lumalabas dun na hindi ako papautusan nyo. Kasi yung mga taong uhaw sa brand talaga, yung nag-Gucci kahit nag-jeep, validation na kailangan nila. O sila sa validation ng tao. Yun, exactly. Totoo yan. Kaya ako, mas gusto ko pa magsuot ng plain madalas. Kasi yun nga pag tumatanda ka na, medyo nalilis na yung uhaw mo sa validation ng tao. Wala na tayong pake. Pero tayo, ng mga bata tayo, di ba? Kanya-kanya Supra tayo ng sapatos. Kanya-kanya Supra. Yeah. Dumaan talaga ako dyan sa ganyan. Na the more na mas malaki yung brand, the more na parang feeling mo cool ka. Pero nawala na lang yung Supra. Wala. Nalugi. Lugi. Kasi lahat naman ng mga hindi classic, kaya nga yung mga matatag na brand ngayon, gumawa sila ng isang gamit na classic kung tatawagin. Parang sa sapatos, may Converse. Diba? Sa Jordan, may J1, diba? Na hindi talaga corny. Kahit lumipas yung 50 years, hindi siya corny. Chucks, no? Chucks hindi talaga. talaga. Yun nga, isa Levi's. Yung jeans ng Levi's na Oo. 501. Tangina, yung mga tito natin, bro, pag may Levi's sa pantalon, ilalabas talaga yung likod ng pre. Kailangan nakikita. Oo, big deal nga yun dati. yung hatakan ng kabayo dito, yung sa gilid. Kahit last year nga lang Basta tibay nun, pre. Tibay talaga. Kaya nga may logo sila na yung sa libas ba yun? Yung parang hinatak ng dalawang kabayo yata yung Levi's, hindi mapunit. Parang familiar yung advertisement na yun. Pre, dalawang kabayo, hinatak nila yung Levi's, may tali. Hindi nila mapunit yung pantalon. Parang yun ang pinapatunayan ng Levi's.
Tibay. Tsaka, ito sa pa. Halimbawa, isa pang sign ng supot sa forma. Kasi dati, so yung mga panahon na naging cool nga yung pagiging dancer, ganun. So yan nga mga sapatos, Supra, ganun. Tapos sa school, makakita ka na rin ng, yun nga, hindi dancer. Okay. Nag-Supra rin. Tapos, ino nito. Wala, puta. Baldog na naman eh. Baldog, supot na forma. Talaga. Pero hindi. Gago maraming non-dancer talaga na nakasupra dati, pre. Marami ako napansin talaga, non-dancer. Nag-umpisa kasi yan, yung Supra talaga, rapper, pre. Rapper. Mga rapper Si Lil talaga. Wayne talaga nag-umpisa, siya nagpasikat ng Supra eh. So, hip-hop, pormang hip-hop, siguro tayo na lang ang tayo. na dancer siya. Hindi, medyo rin talaga. Parang ang dami rin talagang dancer nagsuot talaga. Parang gusto nga nila, pag sasayaw sila, puta. Yan, ginawang costume na rin yun. Oo, naking-sup. Pag hindi ka nga nakasupra, sasayaw ka, wala, baduy ka eh. Yung gold ng ito, dami nag-gold na Supra. No? Silver, gold, puta, alam mong sa Divisory. Basta makintab yung kulay, no? DC. May mga dancer din ako nakita nagsuot Okay ng pa yung DC, pre. Skate, yun, di ba? Brand ng skate yun. Okay pa yun. Skater talaga. Oo. Pero may mga dancer din ako nakita naka-DC. Mm. Okay din naman, Oh, bagay din. nagganon ako, pre. Maganda rin eh. Kaya alam mo, pre, kaya na, so kasi nga, yung pagiging support face naman yun, hindi naman natin sila parang gustong itapon sa impyerno at sunugin doon. Hindi naman. May face talaga yan. Oo, face talaga, face. Kasi naalala ko, may dancer, fan ako nung dancer na yun, pinapanood ko talaga siya. Ganun. Tapos nakita ko, naka-DC nga siya, pero hindi yung fat. Diba, yung mga skate shoes, matataba, may matataba. So yung hindi yung version na hindi mataba. Slim ang itsura. Slim. Tapos yung na-recognize ko yung niya, yung sapatos niyang ganun. Pre, sobrang excited ko. Sabi ko, putik meron sa Cartier nito. Talagang tumibok talaga. Kailangan bumili ako nun. Oo, may ganyan. Kailangan bumili ako nun. Oo, pre, ganyan talaga. Grabe talaga. Basta sinuot ni Idol. Basta sinuot ni Idol. Ang sarap suotin. Sarap suotin. Oo, totoo yan. Kaya dun sa part na yun, sabihin ko, support talaga. Kasi nandun ako sa stage na ganun. Talagang fanboy ako nun eh. Pero, okay, pinagdaanan ko yung kasuputan na yun. Pero grabing first step din yun para mag-umpisa akong mangarap. Di ba? So, yun ang purpose dapat nun. Pinagdaanan mo yung kasuputan kasi nakita mo lang yun doon, hindi mo alam. Nakita mo sa idol mo yun, hindi mo alam kung paano yung babagay sa sarili mo, pero ginawa mo na lang. So, malamang meron kang ibang tatawa sa'yo, ito supot, hindi naman match sa energy niya yung formang idinagdag niya sa katawan. So, para worth it yun na mukha kang supot, dapat talaga mangarap ka at magtuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy. O, hindi yung ginawa mo na yung move na yun, nasupot ka na, tapos magiging tomador ka lang pala, tangina supot ka talaga. Kasi boy sa'yo, understandable kasi dancer ka nun eh. And hindi naman ikaw yung tipo magpapaumpisa ng forma nun eh. Talagang may susundan lang tayo nun. Kami rin sa hip-hop ganun eh. Ngayon maybe sa status ninyo, pwede mag-start kayo ng revolution Oo, ganun na. fashion. Oo. Pero that time, nung time na sila pa yung may clout, sila pa yung susundan mo talaga sila eh. Ngayon kasi tayo na yung gumagawa ng wave, di ba? Tayo naman ang sinusundan ngayon. Yan nga, yan. Kaya yung mga formang kine-create natin ngayon, pare, may gagaya at gagaya. Malamang nga niyan, pag hindi nga lang natin nababasa niya, malamang nakita yung cup mo, bibili din ako niyan. Ganun din Totoo. sila. Totoo. Ang nakakahiya lang siguro dito is kung trentahin ka na, pukin ang inam, ganun ka pa rin. Di ba, alam mo yun? Yun ang nakakahiya talaga. Kasi pag 30 mo, classic na lang talaga gusto mo eh. Plain, classic, simple. Ang pinoporma natin. Naka-classic naman tayo. Hindi naman tayo classic. katulad dati na uhaw sa sa branding di ba? Wala naman tayo mga Gucci. Talagang plain lang tayo to. Katulad na wala nga tatak to. So Buhay pa yung Supra mo. Ha? Wala na. Kaya mo ba bang Hindi na. sa isang Hindi na episode? kayo suotin. Sa isang episode. Bibili ako, sasabayan kita. Kangina! Sasabayan kita, pre. May mabibilan pa rin. Wala na. Out of yun eh. Out of style na yun. Tsaka di talaga siya classic. Oo, hindi siya Ang classic. tatlong nakasupra, nakalabas yung dila. Hindi mabenta yun pag di mo nilabas yung dila, bro. Oo, hindi Kailangan di mo sobra. isisintas yun. Nakagano talaga. Dila, no? Palaki yan ang dila, boy. Ano, hanggang dito yun, no? Uy, nung saan niya, nakita yung picture niya, pre. Oo, yung Hanggang Adidas. dito. Dito yun, pre.
Pero paborito ko yun sa lahat ng ano ko, high cut ko. Yun ang pinaka-paborito ko. Kasi ang forma eh. May Adidas dito. 3 yung sungay ko. Malaki yan ang tatak, no? Yung DC nga na paborito ko dati yung sapatos. Pang! Ang laki yung DC Laki dito. rin, ang laki. Laki. Tapos yung mga Nike nun, lalaki din ang check nila eh. No. So yun, no, mga pare. Magandang topic yun para hanggat maaari, bata pa lang kayo or nag-upisa pa lang kayo sa buhay, eh, ma-minimize yung mga gastos ninyo sa forma at mag-stick kayo dun sa sustainable, efficient na forma na hindi malalaos. Kasi sayang pera eh. Sayang pera kasi natuto na kami dyan, puro kami gastos ng forma. No? Wala, hindi naman namin suot. Di ba? Katulad doon, bumili-bili ako ng Adidas na ang laki nung ano, hindi ko rin naman nagamit. Di ba? So, sayang lang. So, yun mga pare, maraming salamat. No? Leave a comment down below. Ano yung mga sa tingin ninyong supot na forma? Yan. Iwan niyo yun sa baba. And don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Supot Podcast, babalik kami. Alala ko yung rakistang forma pero di mo na mag-gitara. Flop eh. Yeah, we pop out in your hood, walang pake, walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki, malaki. Shout out to my boy J.O.P. Et si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face ang